Nasa linya ho ngayon si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang Honorary Chairman po and Treasurer at Senior Advisor po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po, sir. Hi, magandang umaga sa iyo, Captain DJ Chacha. Opo. Glad to be in your program again. Opo, salamat po na marami. Sir, gusto ko lang po munang kumpirmahin na ito po bang inyong statement na inilabas tungkol po sa nangyari dito kay Ginoong Anson Ke? Ito ho ba ay sadya pong nanggaling sa inyo yung statement na these aren't just random acts of violence? These are signs of a much deeper problem? Ano ba, nung maglalabas sa statement, ang sa business sector, ikot na ikot na, worried na, no? Nag-request ang mga Filipino-Chinese Chamber of Commerce if we can co-sign the statement, and readily we agreed to co-sign that statement. Sir, can you say again please? Hindi ho masyadong klaro. Nag-co-sign kami doon sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce statement readily. As a matter of fact, marami pa sana association, kaya lang, rush yung nila eh. Matagal yung proseso ng pag-approve ng mga board nila. So kami lang yung Philippine Chamber, Philexport, kami lang yung non-Chinese group na nakapirma. Pero pipirma rin sana iba, kaya lang, madalian within the day. Kailangan baka pag hindi iba, hindi nakasama iba. So klaro po ito, sir, na ito po kaseryo ay strongly worded statement from the business sector. Well, totoo yun. Kasi talagang worried naman ang business sector at ang feeling nila talaga merong yung peace and order natin at especially yung mga Chinese, they feel aggrieved because alam mo naman, parang may xenophobia rito. Feeling nila baka hindi sila tutulungan ng gobyerno at baka binabali mo lang sila. Kaya humanap sila ng suporta rin sa ibang business sector na hindi Chinese. Opo. Sir, Sergio, hindi ko alam kung kayo po ay makapaglalabas nga ng informasyon tungkol po dito sa aking katanungan. Sa ngayon ho ba, sir, maliban dito kay Anson Ke, may alam ba kayo na ngayon live kidnapping case pa rin involving a Chinese businessman? Well, actually, right after the statement, tinawag kami sa meeting, ni Secretary, nandun si Chief ng NBI, nandun si Chief ng PNP. At nagkaroon nga kami ng parang session, after which nagkaroon ng press conference, pero mayroong mga pinag-usapan na we cannot divulge to the public, no? Pero I think, lumabas naman na sa media at sinasabi naman talaga nila na there are 12 cases so far recently, At no right after the conference, meron na pabalita doon sa mga grupo namin na meron nangyayari, no? Kasi ang conference namin, I think is April 12 yata tapos, right after that, meron na namang nangyari. Hindi ko alam yung detalya, pero talagang ang maganda naman nangyari dito, doon sa conference namin, talagang pinangako nila na asikasuhin. And we can see na pagka talagang pinagtutukan, masosolve yung problema. So, ang usapan ka, kung hindi pa tayo nag-statement, kung hindi pa tayo nag-meeting, malamang wala rin nangyayari na sa kaso na yan. So, pati si Presidente kasi, talaga inutusan na sila na solve yan. O, meron mga nangyayari na hindi nag-report. Kasi, sabi nga paano mag-report? Una-una, may mga cases naman talaga na lumalabas sa media na involve yung mga police, division military. So, nakakatakot talaga. So, ang usapan nga namin sa conference namin doon, kung pwede, yung mga victims makipag-cooperate. At yun naman yung mga to the extent na magagawa nila, kukumbisihin ng mga leadership sa Chinese community na makipag-cooperate yung pamilya pag meron nangyayaring kidnapping.
Pero sir, seryo, dati po naman, nagkaroon na po ng ganitong mga pangyayari nung mga nagdaang administrasyon, ano po? Oo. Hindi naman maitatanggi yun, ano po? Pero, nati sa ngayon ho ba, maaaring sabihin na nagbalik lang ito ngayong administrasyon? Well, alam mo nung araw, nung panahon pa ni kaya ang mga business community marami din tumatrapak yung malapit kay Senator Ping Lacson, Mm. Dahil kami mismo, nung panahon, nung una pa, nung panahon ni FBR at ang in charge niya sa kidnapping si President Estrada, Mm. Erap, nagtayo ng grupo. Kami yung kasama sa NAPTAC. Kami yung mga private sector. Ako, matagal ako nandun. Doon sa NAPTAC, nakikipagtulungan kami. Dahil noon talagang mabigat yung kidnapping noon. Mm. There were, I think, at the time, 30 big groups. At unang-una rin biniktima yung mga Chinese businessmen natin, Mm. Pero nawala na yan ngayon nagbabalik. Yun ang problema. Kaya nga nung nag-meeting, isa sa question na sila, bakit naman pag may nangyari ganyan, lagi na lang tuturo sa Pogo? Mm. Very convenient kasi, Pogo ang tuturo ko. Alam naman natin na itong Pogo, yung mga underworld characters, especially from China, na kunlahan dito, marami pa rin yung nandyan. That is true. Pero hindi naman po pwedeng basta may mangyayari, sasabihin ng Pogo related. Mm. Opo. So, sir, sa ngayon, maari po nating sabihin na nagbalik ngayon itong cases of kidnap for ransom, hindi po lamang maiuugnay doon sa mga nag-aaway-away sa Pogo, sindikato sa Pogo, kung hindi mismong mga legitimate Philippine-based Chinese businessmen or Filipino-Chinese ang biktima na ng kidnapping? Totoo yun. At meron iba-ibang kaso, hindi natin malalaman kasi nga parang piling nga nung until lumabas yung statement, saka talagang lumabas yung the respect of hindi lang kidnapping, crimes, Mm. talagang nakita natin na ang kapulisan natin, kapag talagang disidido sila, nagkagawa naman din we cannot deny na within the group there are sabis kalawag, pero hindi naman marami ko. All of our military and PNP are okay, pero hindi mo ba yung kailangan tutukan nila yan. At talagang worried yung mga businessmen na pag hindi talagang na si Presidente na mismo magsasabi, parang alam na nangyayari. Oo. Again, sir, sa ngayon po, as we speak, meron ba kayong alam kung may active kidnapping case ngayon, sir? Sa ngayon wala, pero meron ako narinig na nangyari na-recover na. Nakuha na. Meaning na-recover, hindi nakapag-transact yung kidnapper at na-release po yung... Na-release at ayaw aminin ng pamilya na nangyari yun. Isa lang po ito nga kaso? Ito yung recent, within the week. Within the week? Yun ang narinig ko. Opo. At kasi po naman, in your community, sir, hindi maitatanggi. I mean, nag-uusap-usap po naman kayo. Kaya nga din, yun. Opo. And warning each other dito po sa mga pangyayaring ito. At ito pong negosyanteng ito, Filipino-Chinese o pure Chinese? I would rather not say. Okay, opo. We understand, sir. We understand. Pero sabi po ninyo, sir, kung tututukan, mariresolve ba? Pero hindi ba dapat nasa prevention? Totoo yun. Yun ang hinahanap namin. At isa pang napag-usapan nung conference kami,
yung quick yung Response. yung siyempre pag nahuli, Mm. mabilis yung solusyon. Mhm. Kaya nga na-request na pag-usapan doon ang justice pag-request sa Supreme Court na mag-create isang special court or whatever Mhm. na immediately pagka ganyang kidnapping immediately ma-resolve yung mabilis para Mhm. makita ng mga na hindi po pwede yung mabibilag ka saka eventually makakawala ka rin. Gusto nila mabilis talaga yung ng justice. Short of meron mga nagsasabi talaga death penalty ka agad eh. Mm, 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 mm. Short of that, basta gusto nila quick resolution and quick administration of justice. Opo. Sir, kasi po naman, meron tayong mga Filipino-Chinese na definitely po, ano man ang mangyari, sila po nasa Pilipinas pa rin magninegosyo, no ho? Definitely. Yes, totoo Opo. yan. Opo. Ano effect nito ngayon doon sa mga partners ninyo? O kaya doon sa mga perhaps nakakausap po ninyo na naglagak po ng negosyo dito pero mga hindi naman sila Filipino-Chinese kundi po mga pure Chinese or even iba po ang kanilang nasyonalidad? Alam mo, babalikan ko lang yung nakaraan yung sinabi ko nung talaga may spate of kidnapping nung panahon ni NPR. Dahil nung maraming mga general na wala ng hanap buhay, maraming military, sila yung nagtala ng mga rito, ng mga grupo. Tapos noon, doon ko nakita ganong karaming Chinese businessmen natin napunta sa Canada. Mhm. Natutuhan nila. Ang daming yung kita sa Canada. Some of the victim families, some of those who are afraid. Ngayon, ayoko maulit yun. Na nag-aalisa na naman yung mga dahil kung hindi aasikasuhin talaga yan, ganun na naman ang mangyayari. Merong ilan na ko na alam na gagawa na areglo na makapag-migrate, matatakot na rito. Huwag sana mangyari yung nangyayari noon na ang dami-daming napuntang nag-alisan dito either sa Canada o sa Australia nagpuntahan. Opo. So sa ngayon po sir, inyo bang nakausap dito mismo ang presidente o sa level po lamang tayo ng secretary? Sa usapin po ng confidence, Kasi iba rin po, 'di ba? Kapag ang kausap mo mismo ay presidente. Well, I think the yung meeting namin order ni Presidente yun. Mhm. At pagkatapos ng meeting, kasi marami kami nag-report si Secretary kay Presidente. At doon na lumabas yung order ni Presidente na talagang padaliin yan at nagkasign ng mga tao, task force. Mhm. Kaya talagang pag Presidente nag-utos talaga, may mangyayari. Kasi alam mo naman, maraming convenient reasons kumisan. Unang-una, hanggang ngayon, wala naman naniniwala sa community that the crimes are going down. Although labas ng survey, wala naman naniniwala kasi sila rin yung nagsasurvey yata. Alam mo naman, pagka yung nagsasurvey yung apektado, paganda na paganda. Pero wala naniniwala ron. And marami nagsasabi talagang drug-related yung mga maraming kaso ng ngayon, criminality. Sir, ito pong kausap ninyo si Secretary Remulla. Opo. At si NBI chief at the PNP chief. Opo. At dito po sa itong mga kaso po ng kidnap for ransom, lagi bang may involved na either ex-military or active sa serbisyo? Hindi naman, but yun ang suspecha ng mga dahil the way it is done sometimes, pati yung mga gamit nila, mga armas, the way they operate, meron tatak ng military experience or connection. So yun ang but we don't know that. We don't know that. Opo. At ano ho ang kwento sa hanay po ninyo? Magkano po ang hinihingi usually na ransom nitong mga kidnappers sa mga binibiktima nila? Hindi ko alam yung mga hindi kami umabot sa pero
May mga cases na nababalitaan namin, gano'n lang, pero mostly chismis, ano? Mhm. Pero nung araw, yung kinukwento ko sa'yo, nung panahon ng FBI na nasawata nila Ping Lacson yung kidnapping, Mm. there were at least 30 big groups, ano, na ang technology naggaling pa sa China na dinala rito sa galing to Hong Kong na talaga business lang. At yung 30 groups na yun na malalaki, ang minimum doon 20 million noong time na yun. Ngayon siguro I suppose. Nag-uusap tayo niyan, 10,000. Milyon. Opo. Ito hong si Anson Ke, ano po ang kanyang estado sa chamber? Hindi ko siya personally kilala, pero may mga association na Chinese association na yung suspect tsaka siya magkakasama. Mhm. May mga litrato pa lumabas nga ng mga meeting nila, inauguration nila, na magkakasama sila sa malaking association, ng Chinese association. Opo. Pero so hindi ho kayo makakapag-kumpirma na kasi nga sinasabi wala naman siyang kaugnayan sa Pogo. Well, I don't think may kaugnayan sa Pogo. Ang sinasabi nila, yung suspect, may kaugnayan sa Pogo. Pero I think accidentally na lang yun. Everybody can be, para maituro na lang siguro yung Pogo ron. Opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Meron na nga po. Chacha, diba? Yes po. Good morning po, Sir Sergio. May tatlong naaresto na, sir, ano, na may kaugnayan po dito sa kidnapping ni Sir Anson Ke, maging nung driver po niya. Sa ngayon po ba, may balita na po kayo mula po sa PNP at DILG tungkol po dun sa iba pang mga natitirang suspect? Wala pa kaming meeting Baka yung Chinese community itself, baka meron silang naging meeting. After that meeting kasi hindi na ako na-attend sa meeting. Opo. Sumali. Oo. So ngayon, I suppose meron. At palagay ko, nakikipag-dahil sila rin sa grupo nila si Angsi na mga kasama namin sa laptop ng araw na siya naman talagang on top of it. At maasahan mo yung mga information na binibigay dahil yung mga ayaw mag-cooperate sa military o sa PNP, readily nakikipag-cooperate sa kanila if there is a chance dahil may tiwala. No? Oo. Dapat ganun na mangyari yung tiwala makuha. Sir, yung binabanggit niyo po kanina kay Sir Ted, yung tungkol po dun sa ang gusto ng Filipino-Chinese community ay quick resolution kung sakali mang may mga mahuhuli, no, na talaga mapapatunayan na may kinalaman dito sa kidnapping cases. May binanggit din po kasi yung DOJ tungkol daw dun sa pagtatatag ng special court para sa mga kaso ng kidnapping. Ano po ito? Dapat usapan namin yun. Yun na actually naggaling kay Secretary yun. Nakikipag-usap siya sa Supreme Court at he thinks there is a chance na mapaglagay ng special court para magkaroon naman ng kumpiyansa ang mga na talagang may ginagawa. The dispensation of justice will be fast. Opo. At gaano daw po katagal bago ito posibleng maipatupad? Yung tinatawag nila na special court for kidnapping ng mga Filipino-Chinese group po. I'm not so sure how fast, pero I think we're talking of weeks or month or two. Parang ganun na intindi ko. Hindi naman nagsabi ng definite date, pero the way the Secretary was speaking, nakikipag-usap na siya. Sa inyo po ba, Sir Sergio, sa grupo ninyo, kasi kanina nabanggit niyo po kay Sir Ted, meron na talaga mga investors sa parang lumipat na, no, sa ibang bansa katulad ng Canada. Pero yung mga nandito ngayon, na mga negosyante, natuloy pa rin po ang kanilang business, may mga lumalapit po ba sa inyo? Kumbaga yung sense of safety po nila, pinangangambahan na ngayon? Ano naman yun? Ordinary na yun. Pagka nakakausap talaga yung mga nila, natatakot sila talaga. Meron talaga mga kumukuha ng mga bodyguard, meron kumukuha ng Pati nga yung mga bodyguard nila, kung minsan pinagdududahan nila. Dahil kung galing sa military, natatakot sila ngayon. Opo. Meron natatakot talaga. Opo. Di maalis dahil from their information, inside information nila sa grupo, 3 cases in the spate of
a few weeks, no? Marami yun. Mm-mm. Kaya po yung sinasabi nyo kanina na quick resolution or quick response nga po ng gobyerno tungkol dito sa issue na to, gaano kahalaga na mabilis po itong masolusyonan talaga, hindi lang po para sa seguridad ng Filipino-Chinese community, maging po sa confidence din at business climate po ng Pilipinas. Alam mo, noong araw, pag nagkukuha tayo ng investors, ang sinasabi nila, mahirap dyan sa Pilipinas dahil policy nyo erratic. Pangalawa, maraming red tape. Pero yung red tape, nababawasan na dahil sa pagkakatayo ng ARCAB. Naririnig nila yan. Ano? Tapos nadagdagan ng corruption sa gobyerno. Ano? Yan yung aces. And then, to cap it all, doon sa laktes lang na yun, kulelat na tayo sa investment dito sa ASEAN. Kulelat tayo, in spite of the fact na mayroong pumapasok dito, in spite of the fact na marami tayong good points, tumataas sa GDP natin, GNP natin, kulelat tayo sa investment. Nadagdagan pa nitong kidnapping. Where do you go? Kung ikaw yung investor, papasok ka rin sa Pilipinas, namimili ka, Vietnam, Thailand, Malaysia, ba't ka pupunta sa Pilipinas? Yun ang ano. Ang dami ng rason before na to go, nadagdagan pa niya, nadagdagan pa niya, may mga counties na nag-advisory sa mga citizen nila. Isang county lang magana, gayahan na yan yun ang problema. Kulelat na nga tayo, lalo pa tayo makukulelat tayo dyan. Kaya nga, worried kami. Opo. At naintindihan po natin yun. At damay-damay po na lahat ito, Sir Sergio. Kasi nga, image na ho ng bayan ang pinag-uusapan and kailangan po natin ng confidence po ng negosyo. Salamat po sa inyo pong panahon, Ka Sergio, at makikibalita po kami. Ay, maraming salamat sa iyo, Kated, DJ Tatcha, at lagi ako masaya pagka napupunta programa nyo at napaka-informative. Opo. Thank you. Salamat din po sa inyo pong panahon muli, Ka Sergio. Mabuhay po. Thank you. Salamat. Si Ka Sergio Ortiz Luis po ang Honorary Chair at Treasurer po naman at Senior Advisor po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa isang napaka-importanteng paksa. True FM.